Magandang hapon po sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong update tungkol sa bagyong ating minomonitor na kasalukuyang nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Sa mga nakalipas na oras, lalo pang lumakas ang bagyo. Sa kasalukuyan, mayroon itong hangin na umaabot sa 165 kilometro bawat oras at mga pagbugso na umaabot sa 205 kilometers per hour. Kumikilos ito ng may bilis na 10 kilometers per hour patungong Hilagang Kanluran at bahagyang tumataas ang bilis ng pagkilos nito. Dahil dito, posibleng mas lumapit ito sa PAR sa mga susunod na araw, kaya't hinihikayat natin ang lahat na maging handa at alerto. Batay sa ating mga satellite image, makikita na nabuo na ang mata o sentro ng bagyo, isang palatandaan na talagang lumakas na ito at may malaking posibilidad na maging kategoryang super typhoon sa mga susunod na oras bago pa man ito makalapit sa ating bansa. Kung sakaling pumasok ito sa PAR at manatiling isang ganap na bagyo, bibigyan natin ito ng lokal na pangalang Bagyong Kaloy, ang ikatlong bagyo na nabuo sa taong 2026. Sa ngayon, habang nasa labas pa ito ng PAR, ang tawag dito ay ang internasyonal na pangalang Sinlaco. Batay sa ating mga pagtataya at satellite data, inaasahang mananatili ang direksyon nito patungong Hilagang Kanluran sa mga susunod na oras at araw. Posibleng nasa kategoryang super typhoon na ito pagdating ng panahong malapit na ito sa PAR. Dahil sa inaasahang pagkilos nito patungong Hilagang Silangan, maaari itong dumaan sa bandang Hilagang Luzon o sa hangganan ng PAR. Gayunpaman, inaasahan na hindi ito magtatagal sa loob ng ating lugar ng pananagutan at lalabas din ito sa mga susunod na araw patungo sa bansang Hapon. Batay sa kasalukuyang datos, walang inaasahang direktang epekto ang bagyong ito sa Pilipinas at napakaliit naman ng tsansa na dumapo o maglandfall ito sa ating bansa. Gayunpaman, mahalaga pa rin na manatili tayong nakabantay at sumusubaybay sa mga susunod na ulat panahon para sa pinakawasto at napapanahong impormasyon. Huwag po tayong matakot, ngunit huwag din tayong maging kampante. Pakisuyo na lamang na mag-subscribe sa ating YouTube channel upang makatanggap kayo ng abiso sa bawat bagong ulat at update na aming ilalabas. Lagay ng panahon sa buong bansa. Luzon. Dahil sa epekto ng Ridge of High Pressure Area, asahan ng mainit at maaliwalas na panahon sa Batanes, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan Valley, Isabela, Kalinga, Abra, Mountain Province, at Ilocos Sur. Sa natitirang bahagi ng Luzon kabilang ang La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Pangasinan, Nueva Ecija, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, Bicol Region, at Mimaropa, magiging maaraw at mainit sa umaga, ngunit magiging bahagyang maulap pagsapit ng hapon at gabi. Paalala, maghanda sa posibleng localized thunderstorms o biglaang pagbuhos ng ulan at kidlat. Temperatura. Tugigaraw, 24 degrees Celsius hanggang 36 degrees Celsius. Luwag, 24 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Baguio, 17 degrees Celsius hanggang 25 degrees Celsius. Metro Manila, 26 degrees Celsius hanggang 34 degrees Celsius. Tagaytay, 22 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Visayas, asahan ng bahagyang maulap na kalangitan lalo na pagsapit ng gabi. Temperatura. Iloilo, 27 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Tacloban, 25 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Mindanao. Dahil sa epekto ng bagyong nagdadala ng cloud clusters, asahan ng maulap na kalangitan na may kasamang malalakas at biglaang buhos ng ulan sa Caraga Region, Davao Region, Soxargen, at Zamboanga Peninsula. Paalala, maging alerto at handa sa pabugso-bagsong ulan dulot ng thunderstorms. Ugaliing magdala ng payong para sa init at biglaang ulan. Temperatura. Davao, 25 degrees Celsius hanggang 34 degrees Celsius. Zamboanga, 25 degrees Celsius hanggang 34 degrees Celsius. Palawan. Magiging maliwalas ang panahon sa Puerto Princesa at Kalayaan Island. Temperatura, Puerto Princesa, 26 degrees Celsius hanggang 34 degrees Celsius. Kalayaan Island, 26 degrees Celsius hanggang 34 degrees Celsius. Sa ngayon ay walang nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating baybayin. Gayunpaman, pinag-iingat ang ating mga mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat dahil posibleng tumaas ang mga alon dulot ng paparating na bagyo. Iyan po ang pinakabagong update sa lagay ng panahon. Ingat po tayong lahat at manatiling updated sa mga susunod na ulat. Maraming salamat sa panonood at God bless.